Ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang sinalanta ng masamang panahon dulot ng low pressure area. May mga residenteng inilikas at meron din mga pasaherong naantala ang biyahe. Balita hatid ni Steve Dailisan. Nilindol na nga, binaha pa. Yan ang dobleng kalbaryo ng mga Boholanong bumabangon pa lang sa pinsala ng nagdaang pagyanig. Sa bayan ng Cortez, umabot ang baha sa 11 talampakan. Yung tubig, lagpas pa sa tarpaulin na yan. Sa Katigbian naman, nasira ng baha ang isang tulay. Kaya mga residenteng lilikas sana, halos 2 oras ding hindi nakatawid sa kabilang barangay. May mga bahay ding tinangay ng flash flood sa Tubigon. Matindi rin ang epekto ng masungit na panahon sa Mandawi City. Inakala ng mga Cebuano na nakaalpas na sila sa masamang panahon nang ianunsyo ng Pag-asa na low pressure area na lang ang bagyo. Pero matapos lang ng ilang oras, nagsimulang humampas ang malakas na hangin. Natangay ang bubong ng ilang bahay at bakod ng parke. Meron pang mga nasugatan. Puso kayo, buyong aso ba? Aso. Hangin na dito. Pareho ang naranasan sa bayan ng Compostela at sa Lapu-Lapu City kung saan 4 ang nasugatan. Ayon sa Pag-asa Visayas, nagkaroon ng thunderstorm sa Cebu kahapon dahil dito nabuo sa dagat ang isang waterspout o ipo-ipo na umabot sa lupa. Walang ganitong kalaking pinsala sa Cagayan de Oro City pero natakot ang mga residente kaya lumikas ang ilan sa kanila sa isang covered court. At kahit wala na ang bagyong Wilma, minabuti na nilang magpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa una mo sindong mura na kog nakubiyay bitaw. Basta na tubig madlok na gid mi nya mugawas na mi kay ug mo lawom naman gud maglisod na mi. Sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao, daan-daang pasahero ang stranded sa mga pantalan. Hindi kasi makabiyahe ang mga sasakyang pandagat dahil hanggang ngayon patuloy na hinahagupit ng malakas na hangin at ulan ng ilang probinsya. Steve Dailisan, GMA News.